memories. Making memories. Ano ba ang memory? Sigurado naman na lahat tayo alam ang ibig sabihin nito. Sabi sa dictionary, memory is the power of retaining and recalling past experiences. Retaining of a mental impression. Inaalala natin ang mga magaganda or maski hindi magagandang karanasan natin sa buhay na tayong lahat ay napagdaanan na natin or baka meron pa rin tayong dadaanan sa future na worth remembering din. Sa Biblia, may 74 na iba't ibang verses ang gumagamit ng salitang memory, remember, or remembrance. Tamang-tama nga rin yung kanta natin, ang title Remembrance. God tells us many times to remember. Isang example sa Exodus 28. 20 verse 8. Okay, sinasabi dito na remember the Sabbath day to keep it holy. Andoon ang salitang remember or alalahanin natin ang araw ng Sabat. Sabat, yun ang araw ng pahinga at pag-worship natin. Yan yung ating pagsisimba. Kadalasan, Sunday ito sa mga Christians na tulad natin. Sa iba naman ay Sabado, kaya tinatawag silang Sabadista. Ano nga ba yung mga Sabado? Yung Sabado, may tawag sa ano nila niya? Adventist. Mga Adventist, o basta yon. Thursday naman yata sa INC or Iglesia. Kaya pag Webes, makikita mo ang daming mga nagsasamba sa mga ano nila, kapilya. At may nabasa na pa rin ako na Friday daw sa mga Muslim. Kaya siguro may time na pag nado kami sa Quiapo ng Friday, parang ang dami-daming ang tao doon. Pero hindi doon sa simbahan. Parang marami kang nakikitang mga taong mga nakatalokbong, mga mukhang Bombay. Sa Book of Numbers naman, na 15:39, God speaks of remembering. Yan na naman, remembering the 10 Commandments. Ang 10 utos na inaaral natin sa college noon at maging sa elementary. Sa inyo, elementary at high school. At sa 1 Corinthians 11:24, pwede mong basahin? Ay, sorry. First what? 1 Corinthians 11:24. 1 Corinthians 11:24. Ano pa? And when he had given thanks, he brake it and said, "Take it, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." Yun, ando na naman yung salitang Remembrance. o yung salitang remember me. Depende ito sa version ng Bible or remembrance of me sa King James Version naman. Kaya parang sinasabi ng Lord sa atin na importante ang remembering sa ating mga buhay. Ine-encourage tayo na tandaan ang mga pangyayari or mga kaganapan sa ating mga buhay. Sinasabi din ng ating Panginoon na kung hindi mo matandaan or di mo maalala, dapat tayong magtanong sa mga taong mas may natatandaan or mas may naaalala. Tito Mon, magandang memory niyan. Kaya marami siyang mga natatandaan noon na kinukwento rin sa amin. Kaya nga ang pinaka-verse natin ay iyong Deuteronomy 32:7. Eto. Remember the days of old, consider the years of many generations. Ask thy father, and he will show thee thy elders, and they will tell thee. Isang reason kaya gusto ng Diyos na ma-remember natin ay upang meron tayong maituro sa ating mga anak by remembering our
own mistakes, mga pagkakamali natin, at mistake ng ibang tao. At isang rason din ay ma-realize natin ang kabutihan ng Diyos. Gaano siya kabuti at kabait sa atin. 'Pag naalala natin kung nasaan tayo noong hindi pa tayo save, nung hindi pa tayo ligtas, hindi pa tayo ganoon kalapit sa Diyos. At kung nasaan na tayo ngayon, mas magiging thankful tayo sa ating Panginoon. Alam natin ang ating mga anak at maski tayo din, mas pinipili nating tandaan lahat ng magaganda lang at kinakalimutan ang mga pangit. Ganoon naman din tayo, hindi ba? Kaya dapat tayong maging maingat sa mga memories na binibigay natin sa ating mga anak, sa mga memories na itinuturo natin sa kanila. 'Pag naiisip ko ang making memories, una agad papasok sa mind ko ang camera. Kaya nga kapag magkakasama tayo, o picture-picture muna tayo para kapag magkakasama tayo, meron tayong mga souvenir o remembrance na masarap balik-balikan kapag nakita na natin yung mga picture na lumabas. Masarap balik-balikan at maganda tignan. Noong araw nga, nilalagay pa natin sa makakapal na album, ang mga pictures na pinapa-develop natin o kaya sa mga boxes. Naku, kahon-kahon, I remember noon sa Project 4 ang dami yatang mga kahon-kahon ng mga pictures, mga black and white pa, mga hindi pa colored, at saka yung mga album na ang kakapal, andito nga yun, naitabi namin. Ngayon naman, nasa CP, nasa cellphone na natin or iPad ang mga kuha nating pictures. Minsan nasa FB na at Messenger, sinishare din natin sa iba. Ang dami nating mga family memories. Andiyan ang mga weddings, birthdays, noong pinanganak mga anak natin. Halos lahat ng mga firsts ay may record ng pictures. First day sa school, na naka-uniforme sila, alam ko na kinuha ko sila ng picture. Yung first communion, nag-first communion, first birthday, at kung ano-ano pa na mga okasyon. Kung wala namang camera, ay pilit nating itinatago or ini-store sa ating mind, parang mini-memorize ang mga pangyayaring di natin napicturan. Nang bata pa tayo, madami tayong mga memories. Nasabi ko nga kanina na memory is retaining of a mental impression. Araw-araw sa ating buhay, may mga nare-retain sa ating iba't ibang impressions ng bagay-bagay, mga tao at mga sitwasyon sa ating paligid, sa mga nakapaligid sa atin. Kaya anong klaseng memories ba ang pinapakita natin sa ating mga anak para ma-store sa mga minds or isipan nila? Siyempre, laging magagandang senaryo ang kinukunan natin ng pictures. Hindi naman tayo kukuha ng picture ng mga nag-aaway, mga kalat-kalat sa paligid, mga maduduming basura, mga labahan na nakatambak, at kung ano-ano pa. Lagi sa mga pictures na nakikita natin ay magaganda. Mga nakangiting mukha, na ayos yung pagkakangiti, yung damit, yung buhok, maganda ang pose, pati background. Gusto nating nasa ayos at tama ang lahat. Sa lahat ng mga ito, ang ating Panginoon ay lagi nating kasama. Nakakatuwa na ang mga memories na meron tayo ay magaganda at talagang worth remembering. Up to now, hanggang ngayon nga, we are still making memories. Kasama na dito ang mga
Yun nga, kasama na rito si JC, manugang namin na si JC, mga bago nating kakilala, as well as mga old friends and acquaintances. Also, sa Bible, making memories refers to remembering God's actions, teachings, and promises. At sa pamamagitan nito, ang memories ay magiging guide natin sa buhay para mas lumakas ang ating faith or pananampalataya. Ano ba ang purpose o layunin ng salitang remembering? Yan, meron akong purpose dito. Tatlo ito. To teach and instruct. Pag inalala natin ang mga ginawa ng ating Panginoon, mas matututo tayo sa ating mga nakaraan, sa ating past noon. At i-apply itong lessons na ito sa present na buhay natin. Second, to strengthen faith. Pag nag-reflect tayo sa God's faithfulness at power niya, mas lalalim ang ating pagtitiwala sa Kanya. At third, to cultivate gratitude. Remembering God's blessings, mas makakatulong ito sa atin na ma-appreciate ang Kanyang kabutihan at generosity sa buhay natin. Kaya nga kapag may mga nakikita akong mga pag nakita ko yung building niyo sa Chicago na ginagawa na, talagang malaking pasasalamat na andun ang Panginoon na sa mga blessings na ibinibigay sa atin. Na kapag paggawa tayo ng bahay, may mga pagkain tayo sa ating mga lamesa. Sa Bible pala, mayroon din tayong mababasa na nagsasabi ng God's own memory. That God remembers His people and His promises. Maraming verses ito, na karamihan ay nasa Psalms. Karamihan nga, nandun nga sa Psalms, iba-ibang mga verses ito. Psalms 34-5, Psalms 97:12, Psalms 111:4, Psalms 145:7. Lahat ng ito speaks of God's memory or remembrance. Try nyo na lang tignan sa Bible. Basta sa Psalms marami nito. Sa reading natin na Deuteronomy 30:7, yung unang phrase doon, remember the days of old, consider the years of many generations. Ang emphasis nito ay sa kahalagahan ng ating mga natutunan sa mga past experiences natin at makilala ang history ng dealings ng Diyos sa kanyang mga alagad. Next line naman yung sa, ask your father and he will tell you, your elders and they will inform you. Ang highlight nito ay seeking wisdom at guidance mula sa mga taong nabuhay noon na mahirap pa ang panahon or tipong yun nga, mga difficult times. At may kaalaman sila sa mga past events. 'Di ba madalas magkwento sila daddy noong araw ng mga experiences nila noong panahon ng Hapon, noong mga panahon ng giyera, nung giyera pa. Marami silang mga naikukuwento sa atin ng mga experiences nila. Sabi nga ni Louie, si tatay, si Lolo Miguel, may napatay daw siyang Hapon. Ayun, yun yung mga kinukuwento naman niya sa mga kapatid ni Louie sa kanila. Ang verse na ito din ay parte ng mensahe ni Moses sa mga Israelites at ini-encourage ito na tandaan, yan naman, tandaan, remember, to remember God's faithfulness at matuto sa kanilang mga history o mga pinagdaanan. This verse can be applied to our own lives, encouraging us to learn from the past, mag-seek ng wisdom mula sa mga taong nakapaligid sa atin,
mga kaibigan natin, pamilya natin, at to remember, eto na naman ang remember, God's faithfulness in our lives. Sa ating panahon ngayon, ang verse na ito ay reminder sa atin na mag-look back sa God's faithfulness dito sa scripture, sa Bible, at ating mga personal na mga buhay. Mag-reflect tayo on how God has worked in our lives at sa ating mga pamilya, sa ating mga mahal sa buhay. By remembering, mas lalakas tayo sa pananampalataya na makita na ang ating Diyos ay hindi nagbabago. Same pa din mula noon at maging sa ngayon. Yan. Ang tanong, gaano natin kadalas naiisip or nare-remember ang faithfulness ng God sa ating mga buhay? May paraan ba para maging regular natin itong practicein? Yan. Yan lang po at thank you. Medyo lang.